Umpisaan po natin 'to na lagi kong tinatalakay sa inyo, ang pagiging world class po ng ating immigration. Napakaganda po nito mga kababayan. Ito pong pagiging world class po ng ating immigration ay gusto nating suportahan. Dahil po ito po ang magiging isang tatak, Isabel, shoutout. Isabelito, ito po ay magiging isang tatak na po, na panlaban natin sa buong mundo at magkakaroon po 'to ng malaking malaking tulong para po sa ating ekonomiya dahil nga po ang ating immigration, ngayon ay actually, aminin man natin o hindi, eh, may malaking problema, Aray ko! 'di ba? May malaking problema po ang ating immigration at kahit itago man lang natin 'yan, Mary Ann, shout out from Quirino, DDS, pero magkaibigan pa rin tayo, Boss Kulubot. Uy, DDS 'to. Shoutout DDS, Mary Ann Sagun. Ayan kahit DDS siya, nanonood siya. Aray ko! Okay? Para ang yung biyenan ko nanonood kahit DDS Okay? Dahil nga po ang ating immigration ay medyo hindi po ganun kaganda. Ang ating immigration ay masasabi nating hindi po ganun ka modernized, ay napaguhulihan po tayo ng turismo. Siyempre, ikaw nga naman, turista ka. Halimbawa, foreigner ako. What's up, mate? Aray ko! Diba? What's up, mate? How are you doing? Hello, sir. Good morning. You're gonna fall in the line. Okay? You're gonna fall. Not in the girls on the line. Aray ko! Diba? What the fuck, mate? We're gonna fall. There are many people here, Gonna fall. What time is it? What the fuck? Aray ko! Diba? Naiinis po yung mga turista dahil pagdating nga po sa Pilipinas, paglabas ng Pilipinas, napakahaba po ng pila, masalimuot po ang dinadanas ng mga turista rito. Gano'n din po sa mga OFW, gano'n din po sa mga local tourist na katulad natin. Ngayon ang immigration po ay magkakaroon po ng upgrade. Ito nga po ang KAIS, ito nga po yung sinasabi ko sa inyo, na KAIS program to modernize the Bureau of Immigration. Ito pong KAIS ay Civil Aviation and Immigration Security. Ang panukalang modernisasyon ng border security ng Pilipinas. Ibig sabihin po nito, hindi lang po sa ating airport, lahat po ng ating paliparan at pantalan. Ibig sabihin po, hindi lang po sa himpapawid, pwede rin po ito sa karagatan. Lahat po ng yan ay gagawin na pong modernisasyon o modernize. Napakaganda po nito kasi kaya po natin tinatalakay ito dahil ito po ay magmamarka sa Pilipinas at syempre sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Number 1 po, automatic ang gate na nagbabasa ng pasaporte at nagbubukas sa loob ng ilang segundo, papalit sa mahabang mano-manong pila. Kumbaga, para kang nasa Japan na bigla na lang bumubukas dahil kapag na-scan ka at nakumpleto mo ang iyong dokumentong maipapakita doon. 'Di ba sa Singapore pag pumunta kayo, 'di ba sa Singapore? Sa Singapore tinatap mo lang yung passport mo, pasok ka na. 'Di ba? Nung nagpunta tayo sa Singapore, inosente pa tayo, first time natin, ganito pala dito. Sa Pilipinas, mano-mano pa, nakita niyo 'di ba? Mano-mano tayo, 'di ba? Oh. Number 2, biometric verification. Ang mukha mo ang magpapatunay na ikaw nga ikaw. Hindi ito mapepeke, hindi mapapasa, hindi magnanakaw tulad ng dokumento. Kumbaga meron na po siyang face scanning. Ito nga po, itong face scanning, ganun din po sa ibang bansa. Katulad nga po ni Mima. Aray ko! Diba? Ba't binanggit mo naman si Mima? Wala na sila ni Jake
Kaya ako nabanggit si Mima kasi nagpunta po kami Singapore, mahigpit do'n. So, in-scan po siya, iba yung picture niya sa passport, iba yung picture niya sa totoo. Aray ko. Diba? Iba yung picture niya. So, namumroblema siya. Okay? Namumroblema siya no'n dahil iba nga yung mukha niya, eh, 'di ba? Iba yung mukha ni Mima no'n. Iba na yung mukha niya. Sabi na lang namin, "Ritoke po, transplant on nose." Problema kami no'n, eh. Naharang kami nila Boss Mike. Sabi niya, "Hey, you, different, sabi niya, "Sir, transplant nose. Aray ko. Nose, no." Aray ko. Yun. Tapos nagpakita si Mima ng mga picture na inooperahan yung ilong niya. Oh, yun. Kaya naalala ko 'tong biometric verification. Kasi sabi niya sa immigration, Aray ko. Gumagaling Singapore, oh. Sigawan si Mima, eh. Tapos kinakabahan na si Mima, "Boss Mike, paano 'to?" Tanga, sabihin mo lang yung nagpa-opera ka ng ilong mo. Aray ko. Di ba? Kinakabahan si Mima nun, eh. Sabi niya ano, eh, sabi niya, "Boss Mike, hindi na ako makaka-Singapore." Sabi niyang gano'n, 'no. Takot siya sa immigration, eh. Yun. Dahil nga po sa ibang bansa ganyan na po. Ngayon magkakaroon po ng ganyan sa'tin. Meron na po tayong face scanning. So 'pag dumaan ka ng face scanning, makakapasok ka na dun sa gate. Number 3, real-time watchlist screening, 'no. Ngayon 'pag nag-scan ka ng mukha mo, 'di ba, 'pag in-scan mo yung mukha mo, Alex, shoutout. 'Pag in-scan mo yung mukha mo, siyempre mas mabilis iproseso at makapasok, papaalis ng bansa o papasok. Gano'n po 'to, papaalis at papasok. So, 'pag na-scan ka, real-time watchlist scanning. Bawat pangalan otomatikong itutugma sa mga security database bago pa makaalis o makapasok ang isang banta. So, kung naka-hold ka, may hold departure ka, kung may red notice ka ng international community, kung blacklisted ka, mabilis na po nating mabe-verify at mababawasan din po ang banta sa anumang bansa o lalong-lalo na sa Pilipinas. Napakalaki pong ano nito. Siyempre, kung na-scan ka, ginagamit mong pangalan, halimbawa pangalan mo is, Isaiah Thomas, pumasok ka. Pero isa ka palang terorista, ikaw si Abdul Jakul. Example lang po 'to, huwag kayong magagalit sa ating mga ano, example lang po 'to. Made-detect po kaagad 'yon, 'di ba? Made-detect po kaagad 'yon na ano, kasi magkaka-record ka, yung record po stays forever, 'di ba? And yung record po stays forever and updated real time. Yun po ang kagandahan nito. Magkakaroon na po ang Bureau of Immigration 'yan. At ang number 4 natin, ito po, isang konektadong platform. Mula pre-arrival hanggang pag-alis, isang sistema ang may hawak ng record, tuloy-tuloy, hindi pa ulit-ulit na simula. Ayan nga po yung sinasabi ko sa inyo. Sa dagat man o sa himpapawid, meron na po kayong record. And yung record nyo stays forever. Nandun na yung record nyo. So kung may ginawa kayong masama dito o sa labas ng bansa, magiging updated po yung record at kayo ay madi-detect, 'di ba? Madi-detect. Yan ang maganda po kasi po sa atin po is old school type pa, eh, old school. So, eto po is modernized na, katulong na rin po ang mga AI nito, katulong na rin po ang computerized, nasa updated level na 'to, nasa ano na 'to, recent level na 'to ng mga airport na pinuntahan niyo kung ibang bansa kayo, parehas na po nila 'to.
and maaaring ano na po 'to, sumabay na po tayo sa level ng ibang bansa. Esperanza, shoutout. Ito po number 5, pagtakbo ng Bureau of Immigration, hindi ng dayuhan. Patakbo ng Bureau of Immigration, hindi ng dayuhan. Mga tauhan mismo ng Bureau of Immigration na magpapatakbo sa loob ng network na kontrolado ng gobyerno. Ayan po ang ano dyan. Kumbaga, tayo po mismo ang magpapatakbo nito dahil tayo po ang ayun, sa atin ito. And wag po kayong matakot mga kababayan dahil hindi po biro ang talento ng Pinoy. Baka tayo pa nga po ang mag-upgrade level nito eh. 'Di ba? Kasi po, ang mga Pilipino po matatalino. And pag nahawakan natin 'to, malay nyo may mga taong mga Pilipino na mag-upgrade pa ng level nito. Tutuusin po, mas matalino ang Pinoy sa iba eh. Tignan mo nga po yung kung natatandaan niyo yung example lang pa, konting example lang. Tignan niyo yung I love you virus, 'di ba? Yung I love you virus, gumulat sa buong mundo, sa Pilipinas nangyari. The fact na ganun kalupit ang Pinoy sa computer, kayang patakbuhin ng Pinoy to, and kaya din upgrade natin to, mismong tayo, kaya natin i-upgrade to. Kaya napakaganda po nito. Gusto ko po natin i-shoutout ang Bureau of Immigration sa magandang plano po para po sa ating bansa. Alam nyo, ang turismo po ay isa sa mga importanteng bagay sa isang bansa. Sapagkat ang turismo po ang isa sa mga nagdudulot ng malaking revenue sa isang bansa. And ang Pilipinas po, napakadali pong i-market. Ang Pilipinas po, napakadali pong ibenta. Ang Pilipinas nga po parang pokpok. Pwede mong ibenta kahit kanino. Aray ko. Diba? I mean, ibenta po, ilako sa iba't ibang bansa dahil talaga namang makikita mo po ang mga places ng ating bansa ay mapagmamalaki mo. Kasama tayo sa 8 wonders of the world. Huwag niyong kalimutan yan. Diba? And kailangan lang po tayo na humabol talaga sa pagkikater ng magandang immigration or magandang airport, pantalan, mga borders natin na papasukan ng turista na magiging interesado sa sistema ng ating pagtanggap ng turista. At pag sinabing turista, otomatiko po papasok ang Bureau of Immigration. At kung hindi po natin i-update ito, wala pong magiging interesadong turista sa atin. Sasabihin nila, parang pumasok ka ng North Korea niyan. Pangit niya sa Pilipinas. Ang hirap umano diyan, pangit diyan sa Pilipinas, hindi ka safe. Pangit diyan sa 'di ba? Ngayon kung sa umpisa pa lang, sa bungad pa lang po, 'di ba? Sa bungad pa lang po, pagpasok mo pa lang ng bansa ng Pilipinas, bumungad na sa iyo yung Bureau of Immigration na may ganitong teknolohiya na mabilis ang proseso, maayos sa proseso, systematic ang proseso, 'di ba? Ayos 'yun. Shoutout to Bureau of Immigration. Saludo po kami sa inyo and ipagpatuloy niyo po ang magandang adhikain para po paunlarin ang ating turista sa bansa. Dahil ang magbebenepisyo po nito ay ang Pilipinas. Maraming salamat po.
yan hindi